susunod na presidential election, pinakamasamang naiisip ko. Nagamit na sila ng mga influencers. Wala. Tanga na, Alam mo ba, simpleng sugal online gambling nga lang, nasisilaw ang influencer. kaya nga eh, magkano pera, bigyan ka ng ganitong halaga. Ang laki ng pangalan mo, following. Ilang followers nila, napapasugal nila. Ayun ang nakakatakot. Presidential. Inumpisa nila sa mga artista yan eh. Pangalawa na talaga niya influencer. For sure na yun. May mga offering talaga yan na malalaki. Hindi matatanggihan ng tao. So, pag may nakita ang influencer na may kinakandidato, alam mo na yan. Binayaran niya ng malaki. May malaking following, biglang nag-promote ng... What if yung influencer talagang gusto niyang manalo to nang hindi siya binabayaran? Pwede rin. Kasi tingin niya talaga, hindi naman lahat ng influencer ganid eh. Meron din naman mga puro eh. Di ba? Pero makikita mo naman sa following yan eh. Sa following? Kung napakaraming followers. Usually, Sunday, hindi pala sa followers. Hindi mo. Makikita mo sa sa dating niya. Kung paano niya, sa content pa lang eh. Kung paano niya, kung paano niya i-market, no? Tsaka makikita mo sa content niya kung credible ba siya. Mama, kung na tumatambling, nag-promote ng politiko. Di ba? Pero malaki following niya. Million followers yun. Naniniwala ako kasi boboto niya. Pero maraming maniniwala ron, for sure. Oo, kasi may followers siya. Ganun yun. Kung TV, kung nag-promote ng politiko, maniniwala ako. Kasi ever since di siya nagpa-involve sa sugal at politiko. Pero feeling ko din niya gagawin yan. Yan nga. Kaya nga, pag siya nga nag-promote, sabihin, meron siya pinaglalaban. Pero kung malaking following, tapos content basura, maniniwala yung pera-pera yan. Lalo na yung mga pranksters yan. Puro pera lang ako yan. Scripted para lang may upload para kumita. Kupal yun. Oo. Nahirap na. Pera-pera yun. Kasi mo proposal sa girlfriend niya, scripted. Pilipinas eh, nakaka-visit eh, kaya sarap mag-abroad din. Oo, nagsiwalay na sila ng girlfriend. Yung sa tweet ko nila, parang content lang din yun. Kaya sila nagpatuloy. Bakit parang wala sa yung Sino? Diba nagpatuloy pa yung mga yan? Bumababa yung views. Nagpatuloy pa yung mga pangit ang sa tulpo. Pag ganyan mga influencer, masyadong binibigyan ng pansin. Siyempre, views din nila yun eh. Oo, laki-laki na ng subscription, ng subscribers niya. Tulfo. Number 1 ata siya? Nakakabuli na subscriber ni Speed. 29 million si Speed, siya nasa 2021. Dami ng chismosa sa Pilipinas, dami nakapalong sa kanya. Naman si Speed, di naman kilala ng mga tao. Hype na hype di. Pa may nangyari sa PG. Pagpakorporate mga tao doon. Ito pala, yung ugali ng mga Gen Z ngayon. Sa iba, dito ang dami. Ang iingay ng mga parang yayabang umusta pag tinanong mo ng bibili, parang tango. Tatanong magkano. Tatanong pa magkano sukli. Tatanga lang. Dumami yung bobo. Tingin mo? Oo, dumami yung bobo. Seryoso. GG talaga po na dumami yung bobo.
seryoso. GG ang buhay. Alam mo yung parang mas pinaniniwalaan nila na mas importanteng marunong dumiskarte kaysa dito. Saka panood nila yun ng mga vloggers na ganyan yung punch. Pinanindigan eh, no? Mas pinaniniwalaan nila social media kaysa school. Ano kasi, yung utak, yun eh, utak, hayahay. Oo, kaya nga. Nagkaroon ng dahilan para humayahay. Ang iingay ng mga motor ng mga nito, yung mga minor de edad na high school. Ingay. Pag bumibili, walang insense na usa. Hindi ko kasi masyadong wala akong masyadong nakakaanong Gen Z. Siguro dalawa Dito lang. kasi marami. Kasi malapit kami sa high school eh. Sa akin dalawa lang. Tapos nakikita ko pang hindi naman ganun. Matino naman. Actually, tsatsaga nga eh. Dito madami. Or dahil nasa probinsya ako. Yung kilala ko ng dalawang Gen Z, ano tayo to? Grabe, tumira, nag-aaral, or maraket. Alam mo yun, parang walang bukas, parang laging nagmamadali sa buhay. Dito Ganun. kaya, alam mo kasi dito, mahirap kasi maghanap talaga ng trabaho dito, lalo na malayo ang mga factory, ang mall, ang mga fast food. Doon, trabaho may na-explore nila dito sa kaya mga naiiwan nila dito mga kaanak ng mga bata-bata sa sampol, buhay hayahay. Mga payapang, mga ganyan sila dito. Hindi ko makita yung kabataan. Kapasigasig mo. Aral mo. Natulpa ka pala. Siguro yung mga nagbubutit. Pero pagdating ng sabi ka nila mo. Ito yung nakinita mo talaga. Yan ang inuman. Nabayaran sa Google ko. Ang bag ko. Ano ka natin? Senso nun. Dalawang klase. Isang nagbubutit. Pero mayabag ka din. Ano namang may idea. Mayabag din. Pero pag tinanong mo ng academics or kahit simpleng math lang sa ano ba, mayroon dito high school na. Magkano po? 56. Hawak yung mga barya. 2, 4, 6. Then, ganun lang ako. Tagal magbilang ang puta. Parang high school na to Ba't ganito magbilang? Pero marinig mo yung motor niya, ang ingay, ang daming customized na parts. Tanong mo yung pyesa ng motor, alam niya. Tayo na magbilang, di alam. Sabi ko, grabe magbilang. 56. Ang tagal ko nag-antay para sa 2. 4. Nagpipisa ako 6. Ang ina nung naglima, nag-stagger. Gets na tayo. Tangin. Low memory ang puta. Low memory ang puta. Sabi ko nga 56 kb, boy. Tangin. Nagang na. Kasi nagpipiso yung biglang lumima. Tuminto. Parang inulit niya pa. Nag-syntax error. Hindi kinaya ng mental calculus niya eh. Nag-syntax error. Auto-shutdown. Auto-shutdown. Miss, yung pasensya mo talaga malas. Ako nakakapagpasensya. Pag masugod yung masugod. Akin na yan. Ako bibilang. Sabi niya. Kapag mo lahat yan, bilahin ko. At tagal magbilang. Sabi, high school na yun. Hindi lang isa yun. Marami silang gano'n. High school, ito may binibili sa akin, babae. Pabili po ng cotton buns. Cotton buns? Ano cotton buns? Tanga, pag kinagat mo yung lambot na mo.
puro hangin. Ang sakit sa... Sabi ko, pinakita ko ng cotton buds. Ito. Hindi po, yung puti po yung ganito. Ano po cotton buds? Puti yun. Sabi ko, wala kaming ganun. Sabi ko, Tabi na suko. Wala kaming ganun. Kung ano man yun, wala kami nun. seryoso. Seryoso wala. Ikaw, anong kulay ng Oscar paper? Osto puti. Boy, pabili nga po ng Oscar. Ito, napa akong dito niyan. Piling ko tinuturo ng teacher pala. Manila paper. Pabili po ng Oscar paper, 5 piso. Kukuha na ako. Ano po, red, blue, tsaka yellow. Colored paper. Oslo po. Hindi. Puti lang ang Oslo paper. Alis. Mamaya papalik. Yung may kulay po, colored paper, bibigyan ko na lang. Araw-araw yan. Turo yan ng teacher. Dapat puntahan niyo yung school. Ano ba yung Oslo paper sa inyo? Ito pa. Art paper yung art paper ang binibili. Hindi, iba yung art paper. Art paper, isang side lang may kulay eh. Colored paper, para siyang bond paper na may kulay. Harapat likod yun. Tapos hindi siya madulas. Papel siya talaga na ano. Papel talaga siya. Alam ko na yan. Colored paper nga. Colored paper. Oslo paper makapal eh. Pabili po ng colored Oslo. Ayun na puta, bumalik na puta. Tama na siya. Tama na siya 50%. Hindi ba magkakaibang estudyante yan? Mapa-high school hanggang elementary. Pero pa, ito high school na, nag-aaral na sa labas yan, doon na sa labas. Bayan. Pabili po ng Oslo paper. Yung short po. A4 atang Oslo? Ano ba? 9x12 ang Oslo paper, isang size lang yun, sabi ko. Oo. Sige, wag na lang po. Sabi ko, saan ba sila nakakabili ng sizes ng Oslo? Ginugil ko pa, boy, baka mali ako. Ang inaputi lang ang Oslo. Tsaka 9x12. Ginugil pa Sabi rin. ko, baka may iba na eh, kako. Wala iba eh. Ganun, sana hanap niya short? Oo. Kasi ginupit mo na. Ginupit mo na lang sana. Ang dami nilang ganyan. Teacher ang nagtuturo na, hindi yung bata. Natuto na lang sila simula grade school hanggang high school. Ganyan yung turo nila. Sabi ko, paano pag dinala kayo ng Maynila? Kumuha kayo sa mga. Diba? Kasi ginugil ko pa talaga. Sabi ko, baka ako na yung mali. Kasi yung namin naghahanap eh. Ang Oslo paper, isang size lang talaga siya. Oo nga. Parang nga A4. Paper. Oo. Mukha siyang A4 pero hindi. 9x12 siya. Na makapal. Naliiti ko na meron pa bumibili ng kape sa akin. Siya rin yun, yung bumibili ng Oslo paper na short. Sabi niyo po, may kape po kayo na single. Sabi ko, eto kopi ko black lang. Ano mo tanong? Ano na pong iba? Kopi ko black lang. Sabi ko. Pag sinabi ko pang lang, may option pa. Hindi mo kong comprehension ng mga kapatid. Siguro dahil sa social media. Sobrang focus nila sa social media. Yung processing ng utak nila ay... Walang natututunan eh, no? Oo, wala eh. Tsaka nag-umpisa yung online class. Nag-online class, 4 persona ng mga nanay nila. Nalabi. Hindi ko alam. Kaya minsan ako na lang talaga nag-a-adjust. Hindi ko naman sinabi
sobrang talino ko dito. Pero hindi, ganun talaga yung lumalabas. Parang sa sobrang dami nila, ako na yung mali. Hmm. Alam mo naman yun, majority yun. Siyempre, sila mag-uusap. Ako magmumukhang tanga. Bobo yung nagtitinda dun. Oh. Sabi, bobo yung nagtitinda. Ganyan, ganun nga, ganun yung nangyayari. Pero wala na akong pake. Kasi tinuturo ko silang tama. Na minsan sinasabi ko talaga, sino ba teacher nagturo sa inyo yan? Sabi mo, mali. Sinasabi mo na. Sinasabi ko yun sa mga bata. Pag color paper. Iba yung the paper. Iba rin yung pag paper ka ako. Kasi meron pa, pipili. Pag paper po, kulay red. Dapat sabi mo, tawagin mo yung teacher mo. Tuturuan ko. Tawagin sino teacher mo, tawagin mo. Nagigigil na talaga minsan. Kasi Hindi. hindi talaga sa bata yun. Sa school nila natututunan niya. Nadala na lang nila hanggang pagka-high school. Kasi lahat din no, halos. Lahat sila halos eh. Hanggang alam ko ilang taon na nilang ginagawa. Tapos walang nagko-correct na teacher, no? Walang nagko-correct. Kasi feeling ko, in-adopt na lang din yung ibang teacher na nakakaalam talaga dahil yun yung tawag nila. Hindi, mali yun. Hindi dapat ginagawa ng teacher yun. Ayun nga eh. May teacher nga nagtuturo na ganito bilhin mo. Ngayon nga high school, ano ibig sabihin mo? Siguro no, yung mga teacher dyan, wala nang anong tawag doon. Meron yung dati, every year ba yun? Yung parang, Evaluation. oo, evaluate. May makikinig na 3 ata. Hindi ko ako teacher din ba yun o ano. Habang nagtuturo siya. May mga ganun eh. Oo. Hindi ko alam. Sa bagay, hindi mo rin naman mahuhuli agad yung mali ng teacher sa isang beses. 2 beses na panonood sa kanya. Pero, at least meron. Sobrang palpa. Ito nga, pinagbabawalan bumili ng mga paninda namin. Pero panaitinda nila ng piniritong turon, lumpia. Pinagbabawalan sila bumili dyan? Bakit? Hindi ko alam, parang mamalagi yung negosyo nila sa kantin. Lending lang kasi kung ano nagluluto nila dito sa harap. Ay, ganun.